5, sinabi pa niya sa kanila, ipilagay natin na isa sa inyo ay nagpunta ang isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maiyain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Kita niyo dito, yung tinuro ng Panginoon sa prayer. Mayroong isang tao daw na may kaibigan at yung kaibigan na yung pumunta, hating gabi. No? Sa kanila yung hating gabi, talagang hating gabi kasi wala pa namang Meralco noon, di ba? Talagang tulog na. At ang sabi, hindi lang basta pangkaraniwang oras na ito, hating gabi. Nandun na yung rason para hindi siya pagbuksan, para hindi siya tugunin. No? Pangalawa makita natin dyan ay, sabi niya, sarado na kami, nakatarang ka na. No? Hindi na open. Kahit siguro bakery yun na kanyang pinuntahan, sabi, oh, sarado na kami, nakatarang ka na. Ba't ka pa pumupunta dito? At sabi niya, magigising yung mga anak ko. Pagkat yung higaan ng dati ay nandun lang sila sa isang, doon sila, walang mga kwarto-kwarto dati. Kaya pagka bumangon ang isa, magigising niya yung lahat. Tulog na kami. At hindi lang ako ginagambala mo, pati yung mga anak ko, ginagambala mo. No? And then, ano pa ang sabi dyan? Humingi pa itong tao na ito ng ano, di ba? Ang banggit, napakaganda ng banggit dyan eh. Ang sabi ay, hiningi niya tinapay. Wala namang emergency. Nakita niyo ba emergency cases doon? Wala namang emergency doon, di ba? Hindi naman matter of life and death kung hindi niya mapakain yung kanyang kaibigan, di ba? Pwede namang kwentuhan niya, umaga na lang, tsaka sila kumain. Walang emergency doon. No? Makita ninyo, sabi dyan, isa yung kanyang kaibigan, pero ang hinihingi niya, 3 tinapay. Pwede namang isang tinapay lang, di ba? Pero hinihingi niya 3 pa. Sobra pa, di ba? So, lahat ng dahilan ay pwedeng ikatwiran ng taong ito, ng kaibigan na ito, na hindi siya pagbigyan. Pero ano, makita natin dito na ang katugunan sa panalangin ay ibinigay hindi dahil siya ay kaibigan. In fact, malamang pagkatapos nitong ibigay, magkaaway na sila. Kasi ginuloy mo pa naman, tulog na kami, ginising mo pa. Pero ano sabi? Bakit ibibigay yung hinihingi ng taong ito? Bakit siya pagbibigyan? No? Verse 8, ang sabi diyan ay, sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Nakita niyo? Dahil sa pagpupumilit nito. Ano yung sinunod? Kakulitan ng taong ito. Dahil sa kakulitan ng taong ito, ibibigay hindi dahil sa the basis ng kanilang pagiging magkaibigan. Bakit may mga bagay na hindi binibigay ang Panginoon sa ating mga prayer, sa gitna ng bagyo, ay hindi ginagrant ng Panginoon ang ating hinihingi? Si Paul, natuklasan niya yung sikreto na yun. No? Yung persistent. Yung persevering attitude. Sabi, nagpupumilit kaya ibinigay. Diba? Ano po bang klase kapag tayo nag-pray? Maaaring yung prayer natin, kaya hindi natin makita na tinutugon ng Panginoon ay walang pagpupumilit. Pagka binanggit natin, okay na, tapos na yun. Sabi dito, nagpupumilit. Nagpupumilit itong kaibigan, bigyan mo ako. Nagmamakaawa. At yun ang kailangang attitude ng isang Kristiyano. Kaya nga, sabi sa verse 9, dyan sa mga talata na yan, humingi kayo, tapos napaganda sa niya, kumatok kayo, at ang pinto ay bubuksan. Yung salita dyan ay kumatok ng kumatok hanggang kayo'y marinig. No? Katulad nung sa isang babaeng balon ay tinulad ng Panginoon sa Luke chapter 18 naman, yung Diyos ay tinulad niya ng ating Panginoon sa isang unjust judge, sa isang hukom na masama.
Itong babaeng ito ay lagi-lagi sa Luke 18, araw-araw pumupunta sa judge. At sabi ng judge ay, ibibigay ko na sapagkat sapagkat nakukulitan na ako sa babaeng ito. So may mga katanungan ako minsan sa atin na gabi-gabi ba pinagpe-pray natin itong mga bagay na ito? Sa gitna ng unos, masabi natin, bakit ba may bagyong ganito? Pero ang gusto ng Panginoon, every day, every night, hindi natin nakakalimutan sa panalangin. Kung yun, ang Diyos, Judge, ang Diyos ay makatarungan. Hindi ba niya makikita kapag tayo'y araw-araw, gabi-gabi, nananalangin sa Kanya? Ipagkakaloob ng Panginoon ang ating hinihingi. Sapagkat ang pangako sa atin, humingi ka at ika'y bibigyan. Humanap ka at makakasumbong. Kumatok ka at ang pinto'y bubuksan. Sa mga pangyayari ito, makita natin na maaring bigay kagad sana pero may mga pagkakataon na sinasabing kailangan lagi natin itong ipanalangin. Sa gitna ng bagyo, gaano man ito katagal, hindi ito 30 minutes. Nakaranas tayo ng bagyo kuminsan, di ba? 30 minutes lang ay talagang napaka-devastated na tayo. Pero ito, 14 days. Si Paul ay patuloy na nanalangin. And God granted yung kanyang prayer. Di ba? Kaya naman sa atin, nandoon dapat yung pagnanais natin iyan. Yes, prayer changes us. Pero it also changes things. Kung gusto nating mabago yung ating mga kalagayan, magkaroon ng kaligtasan, ang katanungan, persistent ba tayo sa ating prayer? Maaaring yung boss mo na dati mo, lagi mong sinasabi na lang na, ano ba ito? Angal ka na lang ng angal. Pero ang tanong, patuloy mo ba siya yung pinapanalangin? Maaaring yung asawa mo, naangal ka na lang ng angal, bakit baka ako napag... Pero ang tanong, patuloy mo ba itong pinagpipray? Maaaring sa tahanan ninyo, marami tayong mga angal sa buhay, pero ang nais ng Panginoon na katugunan natin, patuloy na ipanalangin itong mga bagay natin. Because prayer works and it changes everything. May mga bagay tayo na kailangan ipanalangin. At kapag hindi natin ginawa na ipanalangin, hindi gagawin ng Panginoon yung mga bagay na yun. Sapagkat ang sabi dito sa banggit sa tala ng Acts, dahil God granted you na iligtas sa mga taong ito. Ibig sabihin, kung hindi pinag-pray ni Paul yun, maaari itong mga taong ito hindi makakaligtas sa bagyo. But because of the prayer of a righteous man, niligtas ng Panginoon itong mga tao. Nakita niyo? Sabi ni James sa kanyang tala, sa kanyang aklat, you ask, you have not, because, you ask not. Di ba? James 4, verse 2. May mga bagay na wala sa atin sapagkat hindi tayo marunong humingi. So let us pray. God will grant yung mga prayer natin ngayon kung matuto tayo manalangin. May mga bagay na hindi ibibigay ang Panginoon hanggat hindi natin inihingi. Pero bakit nagtatagal? Bakit nagtatagal? No? Diyan sa Luke chapter 11, makita natin diyan na binanggit ng Panginoon, bakit nagtatagal puminsan ang ating mga panalangin? Sabi niya 11:11. Luke chapter 11:11. Kayong mga ama, bibigyan niyo ba ng ahas ang inyong anak kung humingi ng isda? Bibigyan ba niyo ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kung kayo'y masama ay marunong magbigay na mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Yun naman pala, Pastor, ibibigay ng Panginoon Bakit nagtatagal pa? Bibigay din naman niya pala. Mabuti ang Diyos, ibibigay niya, pero bakit nagtatagal? Unang sagot ko dyan, baliktarin kaya natin yung talata. Kung yung mga anak ang humihingi ng ahas, ibibigay kaya ng ama